bagong low pressure area o LPA na posibleng maging isang bagyong Wilma sa loob ng 24 oras. Papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya maging alerto, may panibagong bagyo na naman na babantayan. Bagyong Koto o dating tinatawag nating bagyong Berbena, hindi halos gumagalaw, patuloy na binabantayan. Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao nagpapabugso ng malalakas na thunderstorm, ulan at hangin. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ang ating update sa panahon ngayong araw ng Martes, December 2, 2025. May panibago tayong mga kaganapan sa ating kalangitan. Mula sa pagpapatuloy ng epekto ng hanging amihan hanggang sa isang low pressure area na mataas na ang tsansa na maging isang bagyo sa loob lamang ng 24 oras. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, simulan natin sa pinakaaktibong weather system sa bansa, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kasalukuyang nakakaapekto ito sa Southern Mindanao at nagpapadala ng madalas na pagbugso ng ulap at pag-ulan at mga paglakas na thunderstorm. Sa Northeast Monsoon naman o hanging amihan, patuloy namang humahampas sa extreme Northern Luzon, lalo na sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Kaya meron lamang mahinang ambon at malamig na hangin. Ang Tropical Cyclone Update outside the Philippine Area of Responsibility na tinatawag nating Tropical Depression Koto o dating tinatawag nating Bagyong Berbena ay patuloy naman nating silipin ang galaw at kilos nito na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang huling lokasyon nito ay nasa layong 470 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Taglay pa rin ito ang maximum sustained wind na 45 kilometers per hour at may pagbugso na 55 kilometers per hour. Almost stationary ito, hindi masyadong kumikilos sa kanyang kinalalagyan. Wala itong direktang epekto na sa ating bansa pero may indirect effect pa rin tulad ng paminsan-minsang ambon sa Western Luzon dahil naman yan sa outer circulation. Patuloy pa rin itong binabantayan dahil maaring magdulot ng pag-ulan sa mga susunod na araw. At narito na ating mga kababayan ang bagong binabantayang low pressure area o LPA. May seryosong system tayong kailangang bantayan. Ang lokasyon nito ay nasa layong 1,275 kilometers east ng Southern Luzon. Ang status nito ay nasa outside the Philippine Area of Responsibility. At meron na itong high chance to develop into a tropical depression within 24 hours. At kung ito'y pamasok na, at kapag ito'y pumasok na sa ating PAR, tatawagin na natin itong Bagyong Wilma. Ang ikaunang bagyo naman sa buwan ng Disyembre. Malawak ang moisture at favorable ang environment. Kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility, posibleng magdala ito ng mas malawak na ulan sa silangang bahagi ng bansa. Magiging critical na bantayan sa susunod na 12 at 24 na oras. At narito ang ating forecast weather per region. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa bawat bahagi ng bansa. Sa Mindanao, maulap na kalangitan, may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Dulot naman ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. May babala na posibleng flash flood at landslide at mga biglaang malakas na buhos ng ulan sa lugar ng Mindanao. Sa Batanes naman at Babuyan Island, bahagyang maulap hanggang maulap na may mahinang ulan. Dulot naman ito ng hanging amihan at may babala na mahinang impact lamang pero malamig ang simoy ng hangin. At sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na may localized thunderstorm sa hapon o gabi at may babala ng flash flood sa matinding pagkulog at pag-ulan, bigla ang pag-angat ng tubig, baha sa ilang mga baradong kanal. Para sa ating wind and coastal condition, sa bandang Luzon, light to moderate winds na ang hangin ay mula northeast to north direction na may alon na slight to moderate na mula 0.6 hanggang 2.1 metrong taas. Sa Visayas at Mindanao naman, light to moderate winds na ang hangin ay mula north to northwest direction na ang alon na slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. At para sa ating temperatura, minimum temperature 23.5 degrees Celsius na itala kanina alas 7 ng umaga. At maximum temperature naman na 32.2 degrees Celsius na itala naman kahapon ng alas 2
ng hapon. At para sa buod ng ating balita, ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Mindanao, thunderstorm at malalakas na pag-ulan. Hanging amihan sa extreme northern Luzon, mahinang ulan at malamig na simoy ng hangin. Tropical Depression Koto na dating bagyong Berbena, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at almost stationary ang galaw. Ang Low Pressure Area o LPA na meron ng high chance na maging isang bagyo sa loob ng 24 oras ayon sa Pag-asa. At ang localized thunderstorm, buong bansa ay posibleng maapektuhan at makakaranas nito. Banayad hanggang katamtamang taas ng alon sa halos lahat ng karagatan at dalampasigan ng bansang Pilipinas. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, sa gitna ng unos ang Diyos ang ating kanlungan at lakas. Patuloy tayong magtiwala at huwag matakot anumang unos na darating sa ating buhay sapagkat ang kalakasan natin ay magmumula sa ating Diyos. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating Pilipinas Weather Ngayon channel, lalo tigit sa ating mga kababayang OFW na patuloy na nanonood at sumusuporta at humihingi ng update ukol sa lagay ng panahon dito sa ating bansa. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyong suporta. Ganon din sa ating mga local subscriber na patuloy na umaantabay sa lagay ng panahon dito sa ating bansa. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.